Nandito na naman po tayo sa usapang Biblia, usapang katotohanan lamang, no? Ang katotohanan sa Biblia lamang natin mababasa. Nasulat po yan sa Aklat ng Juan, Kapitulo 17, versikulo 17. Ang salita ng Diyos. So ngayon ang ating pong tatalakayin po natin ang komentor na si Papal Supremacy. Ilagay natin sa screen ang kanyang sinabi. Ang sinabi po niya, nagmura po siya dyan. Sabi niya, hayop ka. Sabi niya kay Bro Yuski, naghamon siya ng suntukan. What? Lagay pa natin ang kanyang sinabi. Ayan. Sabi, suntukan talaga. Tapos, lagay natin yung isa. Sabi pa niya, bro, wanted ka sa amin. Uy, wanted na pala ako sa kanila. Saan po ako wanted? So, ngayon, yan po ang kanyang sinasabi, no? So, tatalakayin po natin yan based of the Bible, no? Mayroon pong mga talata niyan. So, ganito po yan, no? Kung ikaw ay nagsasa Diyos, o sinabi mo Kristiyano ka, o alagad ka ng Diyos, ang Kristiyano hindi po naghahamon tungkol sa suntukan o na personal, no? Kung ang ibig mo sabihin suntukan, debate, katwiran, siguro pwede yun. So, magdebate, pwede yun, basta laban sa katwiran. Kasi, sabi ni Apostol Pablo, sa sulat niya sa taga-Episo, no, sa aklat ng Episo, Kapitulo 6, versikulo 12, babasahin po natin. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Yan po ang sinabi po, no, sa binasa natin sa aklat ng Episo, Kapitulo 6, versikulo 12. Sabi nila, sapagkat hindi kami nakipaglaban o nakikipagbaka sa laman at sa dugo. So, ibig sabihin, sa katwiran po sila nakipagbaka, no, o nakipagsuntukan. Hindi po physical, na gaya kay Manny Pacquiao na nagsuntukan sa ring, na physical talaga, na hindi po gano'n, no. Laban po yan sa katwiran. Katunayan po, nasulat din po yan sa ika-2 Korinto, Kapitulo 10, versikulo 3 hanggang 5. Ayan po, no. Ang kanilang weapon o sandata ay hindi po siya physical o literal na bagay, no, kundi laban po sa katwiran. Sandata po nila yung salita ng Diyos. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12, ang salita pala ng Diyos buhay. Salita ng Diyos po ang kanilang weapon, no. Pag diretsahan ka po magsalita, no, bis ka lang sa Biblia, marami pong matatamaan ng mga maling katuruan, no. Kaya ito pong advice ko po sa iyo, Papa Supremacy, kung nagaman ka ng debate sa katwiran, wala namang problema po yun. So, kung gusto mong magamon ng debate, walang problema po yun, no. So ngayon, yung mga pananalita po ni Papa Supremacy, you need to like the pattern of good work, nang maging mabuti, hindi maging trigger or parang siyempre claim mo sa sarili mo Kristiyano ka. Ang Kristiyano hindi trigger, no. Pwede namang magalit, sabi doon sa aklat ng Episo, Kapitulo 4, versikulo 26, magalit ka, pero yung araw, wag ilubog. Pag nailubog na yung araw, kailangan nakasikat yan lagi sa'yo. Pero pag nailubog mo yan, papasok si Satanas. Yun, magdilim yung paningin mo, pwede kang makagawa ng krimen. Diba? Yan, kaya nga mga apostol nagsusulat, sinasabi ng ating Panginoong Kristo, sinusulat niya. Sinasabi kadalasan sa Biblia, no, magpakabanal, maghinahon, magpakumbaba, diba? Sabi niya sa Mateo 6:16, diba? Hanggang 17, magpatawad, sabi niya. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 44, ang kaaway ibigin, sabi niya. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 19 to 20, kung ang kaaway nagutom, nauwaw, pakainin. Ganun po ang aral ng Biblia, no? Kailangan maging tayong isang mahinhin, no?
magpakita tayo ng pattern of the good deeds o good work. Yun po ang aral ng Biblia.